Camille, ano nangyari nung gabing yon? December 21, 11 p.m. ng gabi. Minura po nila yung boyfriend ko po. Doon na po nag-start yung gulo po. Sino yung sumuntok? Si Justin po, sinuntok po yung Ronnie po. Yung balbasin, sinuntok ng boyfriend mo. Opo. Na yung boyfriend mo, nagngangalang Christian Justin Miranda. Opo. Hindi naman kasi sir mangyayari Self-defense po yung ba yan? gulo kung hindi po sila ng balibag. Eh, hindi rin mangyayari kung pulis na lang tinawag din nyo. Angas mo boy! SK ka kasi, di ba? Sinungaling girlfriend mo, hindi? Hindi po. So ikaw nga yung sumuntok. Nakisuntok po pero hindi po kayo. Ayan, nagbago na kwento mo, di ba? Sinungaling ka eh. Paiikutin mo pa ako eh. Ba't ka nagsinungaling? Masama kang tao, yun lang. Hindi po. Ipit na po kasi ako eh. Ako po yung nakapost. Public figure ka, SK ka. Natural sa ating mapopost tayo. Elected ka, nakampanya ka, nilagay mo yung sarili mo sa tarpaulin, tas magre-reklamo ka na post ka. Pinopost mo nga yung mukha mo sa poste. Tas ngayon magre-reklamo ka na post ka. Sir Romeo, pakikwento naman sa amin ano yung nangyari nung gabing yun. Ang nangyari po, attorney, mag-aahon po kami ng patubig at baka po kasi uso po ang nakawan doon, alanganing oras na po nung makayari ako ng patubig. Hindi ngayon po, yung mga anak ko at hindi ko naman kaya magbuhat. Tumulong po sila. Magkasama po kami doon. At nung tumulong sila mag-ahon ng poso, ay assume. Hindi pa nga ho namin na iaahon. Wala May pa. nagtakbuhan ngayong Nagtakbuhan. nakabultong mga tao. Okay. Tumawid po sila sa karsada papunta sa amin. Ilan po sila? Sir? Mahigit pong 20 yan eh. Ang dami. 20. Kayo nung tatlo lang po kayo. Kayong tatlo po. Hindi po kasali. Wala. Okay. So kayong dalawa lang po. Okay. Yung pong isang bunso ko na tumulong din po sa kawawa po yung panganay ko. Okay. At itong 20 na to, kilala nyo kung sino yung 20 taong to? Yung pong lima na lima ba yun? Anim. Yun po ang magtuturo ng mga pangapangalan. Dahil hindi ko po alam mga pangapangalan ng mga kabataan doon sa amin doon eh. Okay, pero kapag nakita nyo sa muka, kunyari, dinala po natin to sa korte at nandun sila sa kwarto, nakahalo sa karaniwang mga tao din, matuturo nyo po kung sino yung mga bumugbog sa inyo. Ma-identify nyo po kung sino ang sumugod, sino ang namuno ng grupo, sino ang ano po. Yung pong SK ang namuno, yung dayo. Ayan. Opo. Okay. Taga-Kabanatuan. SK. Si SK Chairman, hindi ba siya nagsalita muna bago kayo bugbugin? Ano sinabi niya? Sir? Ang iniyabang pa po niya, attorney, SK ako, ika. Antimano, binirahan po itong panganay ko. Wala pa po kayong ginagawa noon. Wala po siyang inakusa sa inyo na, yun nga, ang aligasyon, kayo ang bumabato sa siya po ang bahay. pinagbibintangan na nambabato raw. Nagbabalibag Ang daw po layo ako. na po Kala- namin sa inuman nila at mag-aahon po kami ng Saka- patubig. Yung gabing yun rin po yun, ang sinasabi niyang may nagbabato sa bahay ng girlfriend ko. Noon daw gabi na yun, attorney. Kaya nga lang, yung kapitan namin doon, Sabi na may reklamo na pala sa barangay namin na ulit-ulit po na pagitan isang gabi, nagbabatuhan na raw po pala sa lugar na yon. Wala kayo. Nataon lang po kami na napagbintangan nila. Malayo po kayo Malayo, sa bahay malayo na yun. po. Kung saan kayo nag-aahon, sir, ng patubig ninyo, papunta doon sa bahay na sinasabi nilang binabato daw nung gabing yun. Mga ilang metro yun? Malayo. Merong 1 metro yun eh. 1 kilometro, Ay, higit 1 ba? kilometro eh. Okay, so imposible, no? At gaano kayo katagal nag-aahon ng tubig doon, sir? Saglita lang po sir kasi water pump yun eh. Naka na lang doon sa di kuryente na po yun kasi. Mabigat Mabibigay din, niyo hindi ba- ko kayang buhatin. Mabibigay niyo ba sa akin mga 1-2 oras kayong katagal doon? Kwan lang po siguro, kalahating oras lang po Kalahating siguro yun. oras. At sa loob ng kalahating oras na yun, dumating sila. Nagulat po kami. Ano po naman natamo ninyo ng mga injury, sir? Ito po, tahi Okay. po ito. Saka dito sa spinal ko po, matagal ko po pinagamot ito. Pagkatapos nila kayong bugbugin, ano po ginawa nila? Nung nangapagod na rin po sila, nagpulasan na rin po sila eh. Tumakbo lang po, sir. Opo. Hindi man lang kayo, kasi kung totoo sinasabi niyang binabato niyo yung bahay ng girlfriend niya, hindi man lang dinala kayo sa pulis, hindi man lang ano. So wala silang intensyon na dalhin kayo sa tamang proseso. Wala po. Wala talaga. At kayo naman po, sir, pumunta kayong ospital o ng pulis pagkatapos? Nagpunta po kami sir. Okay. Sa pulis po, hindi po kayo. Nagpunta rin po kami. Ano po ang inasikaso ng pulis? Ang ano po sa amin ng pulis, mag-ano kayo sa barangay, kumuha na kayo ng Certificate of file action.
Pero sir, kasi ang ginawa sa inyo, no, yung injury na ginawa sa inyo, medyo malala. Criminal act talaga to eh. Hindi nag-imbestiga itong kapulisan natin. Nag-umpisa na ba ng investigasyon, sir? Sa inyong pagkakaalam lang. Nag-imbestiga naman po, kaya nga lang eh. Okay. Buti naman, nag-imbestiga sila. Tinanong nila kung sino yung mga person of interest. Opo. Kasi 20 po eh. Ang dami. Kumbaga, kung ano ang gusto nilang gawin sa inyo, magagawa nila. Kawawa nga po kami mag-ama. Sa inyong palagay, gaano kayo katagal pinagbubugbog, sir? Siguro sir, mga nasa kulang kalahating oras po siguro yan. Kalahating oras, sir, talaga. Ay, Tuloy-tuloy kawawa. lang sila. Opo. Palit-palit tao lang. Palit-palitan lang po. Pero po ako nadampot na isa, nahawakan ko po yung damit at gumagapang sa putek. Susugurin na naman po ako ng isa. Kaya binitawan ko na kaysa sa maging kawawa lang din kako ko rito. Ngayon, sir, lumapit ba si SK Christian Miranda Justin Miranda sa inyo? Wala po. Hindi lumapit, di humingi ng patawad. Hindi po. Lumapit kayo sa kanya. Kinausap niya siya pagkatapos ng insidente. Sa barangay barangay. po, nagharap po kami. Ayan. Home court niya, barangay. Ano nangyari, sir, nung barangay nag-usap kayo? Yung pong kapitan namin doon, pinakikiusapan po ako na arigluhin na lang. Hindi naman siguro pwede lahat ng bagay na Kako kap, kawawa naman kako kung masyado. Ngayon, katumanda na po kako kung ganito, ngayon lang nangyari sa akin to. Na nabugbog ng ganito. SK Chairman Justin Miranda po, attorney, hindi po siya totally taga Mambarao, Santo Domingo. Totally po, kaya alam po siya napunta nung gabi na yun is birthday po nung girlfriend niya po doon sa amin doon sa Mambarao. Okay, so dumayo siya sa birthday ng girlfriend niya. Opo. Tapos siguro nagkainuman doon. Opo. Sir, nung binubugbog kayo, pansin niyo ba, amoy alak ba? Ano? Mga lasing nga po talaga. Kasi po yung mga bata, kabataan doon, sabi nung kapitan, si Kuya Amang Ika, hindi nyo ba nakilala? Ala naman si Kuya Amang Ebat, nagkaroon siya ng tama Ika. Grabe. Ibig sabihin nga ako, mga lasing na kayo, ba't hindi nyo ako nakilala? Oh. So tinanggi pa nila na ikaw yung binugbog nila, Opo. sir. Opo. Pero nung dulo, umamin naman sila na may pambubugbog na nangyari. Talagang ayaw po nilang umamin na hindi raw nila ako nakita raw. May nagsabi po na isang kabataan, nung binubugbog po sila, na patayin na yan, patayin na lang yan, sabi nga ganun. Kasi po si Kuya, nakahiga po si Kuya nung one time po na binubugbog nila, Binubugbog nakahiga po na nila ako, po sa sabi putik. ni... Tapos sabi Patayin po na yan, ng isang patayin na kabataan, dapat yan, patayin na yan, sabi ganun. So mga bata to. Mga 18 po, ganun. May 18. 18, 22, ganun. 18 pataas. Napakabata pa lang tapos ganyan na yung ugali, no? Tapos may iba pa bang saksi nung panahon na nangyari ito, sir? May testigo ba tayong pwedeng ipresenta? Meron po sir. Nung binugbog Meron pa, kayo, marami bang tao sa paligid? Meron pong dalawa na titistigo. Tistig po na... At yung Witness. dalawang po na yun, sir, sino po sila? Kilala niyo po? Hindi na po namin ganong makilala nga at yung ang magsasabi na lang sigurado, magdadamay na po yung lima na yun eh. Kasi silang mga magkakasama eh. Okay. At yung mga testigo na sinasabi natin, ma-identify nyo ba kung sino sila? I mean, matuturo nyo ba yung, at least yung kapulisan, matuturo nyo kung sino yung dalawang yun na nakakita? Kasi, sir, kailangan sa kaso natin, may testigo sa kung papaano tayo binugbog. Di ba? Meron po si Meron po. Carlo Meron po. Ramos po at saka si Ronnie Maximo. Ronnie Maximo po. Yun. Napaka-importante yan kasi bibigay natin sila sa pulis para tumulong sa atin. No? SK Chairman Christian Justin Miranda, magandang hapon. Ano nangyari nung gabi, nung December 21? Nasaan ka nung gabing yun? December 21 po, sa ano po ako? Barangay Mambarao po, Santo Domingo, Nueva Ecija. Okay. Ano ginagawa mo nung gabing yun? Nag-iinuman po, nag-celebrate po nung birthday po nung girlfriend ko po. Okay. At galing sa inuman ng girlfriend mo, may iba ka ba bang pinuntahan? Wala na po, andun lang po kami mismo sa bahay po nung girlfriend ko po. Buong gabi. Opo. Hindi mo pinuntahan ang magtatay na si Romeo at Ronnie Pascual nung gabing yun Nung sa ano po? akusasyon na... Sige, tuloy mo. Nung after po nila magbalibag, yung dalawang beses po nilang balibag. hindi Saan po sila namin nagbalibag? pinansin. Silang dalawa ang sinasabi mo ngayon. Nagbalibag sa? Yung kapatid po niya, sir, yung Rod Pascual po. Si Ronnie Pascual. Opo. At nung after po nung magbalibag ng dalawang beses, hindi po namin pinansin. Saan siya Yung nagbalibag? pangatlo po, doon na po namin pinansin. Doon po mismo sa bahay po nung girlfriend ko po. Dumaan siya sa bahay ng girlfriend mo. Opo, kasi actually po, attorney, ang nangyari po dyan, yung kapitbahay po nung
girlfriend ko, pinuntahan po nung kapatid, anak po ni Tatay Amang. Yeah. Lasing po, inaaya po mag-inom yung kapitbahay ng girlfriend ko. So- hindi po lumabas. Ah. Nung dumadaan po sila, nagbobomba na po sila doon, tapos tumulibag po. So sinasabi mo itong si Ronnie Pascual ay tinanggihan ng kapatid ng girlfriend mo mag-inom at kaya nagwala dyan sa bahay ng girlfriend mo. Hindi po. Yung kapitbahay po nung girlfriend ko po. Ah, yung kapitbahay ng girlfriend mo. Yes po. May screenshot naman po yung mga chatan po nila. Ano yung chat ni Ronnie doon sa kapitbahay ng girlfriend mo? Na punta kami dyan, ganito, ganyan po. Tapos ayaw po lumabas nung kapitbahay po nung girlfriend ko. Tapos yun nga po, nangyari na po insidente na bumomba daw po yung anak ni Tatay Amang. Then sabi po nung namin, ba't daw po siya bumomba? Tas ang sabi naman po nung anak, na ano gagawin mo sa amin kung kami yung bumomba? Sabi niya pong gano'n. So Then, pagkatapos yun nga nun, po. sige, Pero yung- sa kwento mong yan, o sige, okay, Yung- pagkatapos nun, pinuntahan nyo sila. Yung pangatlong balibag na po. Ah, Kasi yung dalawang balibag po nila, hindi po namin pinansin at nagkakasiyahan nga lang po. ah, Tapos, yung pangatlo po, tumama po dun sa may motor. Tapos, nakita po nung dalawang kainuman ko po na may hawak silang mga bato na bumabalibag po talaga sila. mhm. Ngayon po, bilang public servant po at dayo lang din po sa barangay kasi Binugbog mo siya. pare-pares na pong nakainom eh. Hindi po. Ang ginawa ko po, sir, ako po mismo yung lumapit muna para makipag-usap po ng maayos kung bakit po sila nang babalibag. Saan nyo sila pinuntahan nung kinausap mo siya? Sa palabas po nung kanto, kasi inabutan po namin sila palabas po nung kanto, may mga hawak pong bato. Mhm. Then yun po, nung Sino yung may hawak ng bato? kinakausap ko nga po, Sino yung may hawak ng sila bato? po, yung magkapatid po, yung magkapatid. Magkapatid. Ilan sila? Dalawa po. Dalawa. Magkapatid yung dalawang Opo. yon. Opo, yung rod po, saka po yung isa po, yung balbasan. At pareha silang may hawak na bato. Opo. Nakita mo na bato talaga yung hawak nila. Opo, madami po kaming nakakita po na may hawak po talaga silang bato. Okay, sige, tuloy mo yung kwento mo. Nilumapit kayo, may hawak silang bato. Then after po nun, tinanong ko po muna kung bakit po sila nang babalibag. Ang sinabi po nila, kami daw po yung unang nang babalibag. Hindi naman na po kami para lumabas pa po ng kumpuban para mambalibag lang po sa highway. Then Tapos? yun nga po, nung yung isang kasama ko pong nakikipag-inuman, nagsalita po na wag mong sigawan yung kausap mo, SK yan, sabi pong ganon. Mm. Then yun nga po, after po nun, nagkagulo na po. Nagkasuntok-suntukan na po sila. Paano nagumpisa Actually po, ang nangyari- Paano nagumpisa yung kaguluhan? Nung sinabi po kasi na wag mong sigawan yung kausap mo at SK yan, sabi po ni Kuya, ano po, wala ka akong pakialam kahit SK yan, tapos pinagmumura na po kami. Oh. Tapos? Tapos after po niya magmura, may sumuntok na po. Then yun, napunta po Sino sila yung lahat sumuntok, sa bukid, sir? doon na po sila nag-rumble. Sino yung sumuntok, sir? Hindi ko po kilala, sir eh. Di mo kilala. Hindi ko po kilala. Kasi rumble na po yung nangyari. Galing saan yung suntok? Sa likod ko po. Sa likod mo. So galing sa likod mo. Opo. Tapos may sumuntok. Hindi ikaw. Opo. Hindi po. Kasi ako po mismo yung kaharap po nung balbasan po eh. O kapag nangyari na yung suntukan, 'di ba? Nasuntok na siya isang beses. Ano nangyari? Nagka-rumble na po sila hanggang malaglag po sa bukid. Ilan ba kayo nun? Di ko po alam kung ilan po nun kasi sila na lang po yung nag-rumble sa bukid at nadapa po yung girlfriend ko. Tinayo ko po eh. At Saan ka po pumunta? ako. Nagrambulan na. Wala na po. Tumawid na po ako nun. So ilan ang naiwan? Hindi ko na po alam kung ilan po silang naiwan doon. Pero yung mga kasama doon, kasama mo sa inuman. Opo. Sino yung mga kasama mo sa inuman? Ilista mo. J.R. Tindok po. Berhilio Abraham. Mark Joseph Emiliano. Gerald Agustin Emiliano. Julius Reyes. Evangelista Bernardo po. Mhm. May picture ba kayo sa inuman? Sa Yes birthday po. ng girlfriend. Bago po Ano na lang pangalan ng girlfriend Yes po. mo, Kap? Camille Emiliano po. Camille Emiliano. Wala kayong picture nung birthday ni Camille Emiliano? Meron po. At makikilala mo naman siguro kung may sa picture na yon kung sino-sino yung mabumugbog, di ba? Actually po kasi sir, nung nangyari po nung time na yon, yun na nga po, nadapa po yung girlfriend ko, then inalis niya na po ako. Pero may mga naiwan, correct? Kayong dalawa. Sa ang kwento mo, kayong dalawa. Kasi bilang public servant, gusto ko sa'yo ituro mo ngayon sa akin kung sino ang kakasuhan ko. Sir, kasi ang inaano ko po kasi, pinost po nila ako agad. Hindi.
tinatanong kita, kung may pinost sila laban sa'yo, sige, tutulungan din kita. Pero ngayon, ituro mo sa akin kung sino ang kakasuhan rin namin. Sino sa mga kaibigan mo ang bumugbog? Kasi sabi mo, hindi ikaw eh. So, sino sa kanila? Bilang public servant at SK ka, Opo. sino sa kanila ang kakasuhan ko? Yung mga binanggit ko pong pangalan. Lahat yan. At Opo. tetestigo ka. Tutulong ka sa amin na makulong tong mga kaibigan mo. Bilang public Sir, servant. Baka, sige po. Call yan ha. Wala nga atras ha. Sige At po. kung magsinungaling ka sa korte, syempre, perjury yun, makukulong ka din. So, kailangan magsabi ka ng totoo sa korte. Opo. So, Sir, sino? Ikwento mo may sa akin tanong kung lang po paano ako. binugbog ni J.R. Virgilio, Mark Joseph Emiliano, Gerald Emiliano at May- Evangelista, silang dalawang magtatay. Sir, may tanong lang po ako. Oh, Kasi po, nung time po na yun, wala pong bumira po dun sa may matanda. wala. Paano na tumamo ng injuries tong si Tatay Romeo? Sir, siguro po, maawat po siya dun sa mga anak niya. Oh. Then siguro na ano din po siya, tama-tamaan po dun. Pero may mga nakakita po kasi na sumusuntok daw po si tatay. Sa totoo lang po, attorney, meron pa raw pong bumangag sa kanya ng tubo. Hindi po mangyayari sa likod ni tatay yun. Pakita mo tayo yung likod mo. Ito may likod mo. Tumastos pa kami ng kulang kalahati milyon sa kay tatay para magamot lang yan. Tapos nangyari pa, diyan pa na uli nangyari sa likod niya. Spinal yan. Mas laki ng ginastos namin yan. Tapos diyan pa binangag. Hindi naman po, attorney, magkakaroon ng marka po sa may buto na yan kung hindi po binangag yan. Sir, talagang paninindigan nyo? SK? Papanindigan nyo to? Na hindi nyo binugbog? Si Romeo Pascual? Opo sir, kasi lahat talaga, hindi po namin siya ginalaw po talaga kung tutuusin. Pwede po ba ako magsalita? Yes, sir. Please, binabastos kayo ngayon. Sa Sinabi. totoo po siya nga po ang nanuntok sa akin dito. Mm. Maliwanag po yung ilaw asa may tapot po kami ng poste. Alangan namang may tanggi niya yun. SK, nakita ka Siya eh. rin po ang unang bumira sa akin. Nagsisinungaling ka ata sa akin, SK. Sir, di po ako nagsisinungaling. Eto po sa bukid po sila nagkagulo. Wala po Puro akong putik putik ka nga that time. Kung ano po yung... Puro wala putik sir, ka nun. kitang-kita po ako nung... Binibira-bira niyo ako. Kitang-kita Sa po putikan ako ako. nung... Kitang-kita po ako nung pulis po na nag-responde po nung gabi na yon na ako pa po mismo gumausap sa kanya, wala po akong putik. Sinong polis? Kung ano po yung suot ko nung gabi, Sino yung polis? yung Police Sabi mo sa akin, Santo Domingo kakausapin po, sir. ko rin. Police Santo Domingo po. Ang may kakilala po doon sir, yung konsehal po ng Barangay Mambaraw, hindi ko po kilala. Paano mo nalaman nakakilala yung konsehal? Humingi ka ng Kasi siya tulong po yung pagkatapos ng nagpatawag insidente? po ng pulis, eh. Hindi po, yung konsehal po, lumabas po, tapos siya po yung nagpatawag ng police that time. Lumabas si konsehal. Nakita kayo nagkakagulo doon. Opo. At saan ka naabutan ni Hindi na konsehal? po, yari na po. Nung pabalik na po ng bahay, nakita niya po kung ano po yung suot ko nung gabi na yon. Yun din po yung suot ko na nahumarap po sa barangay. As in, wala po akong, any galos or putek. Sir. Pwede pa po ba ako magsalita? Yes, sir. Go ahead. Kasi yung mga kasama niya yung dalawang tricycle na taga-Cabanatuan, pinatakas na po nila, pinadaan na po sa Sa irrigation. irrigation po. Hindi na po pinadaan sa highway. Sir, ganito nga, no? Kasi sinasabi mo sa akin Marami kanina ang na kasama talaga. public Marami servant pong- ka. At Opo. kung mali yung sinasabi nila, sir, na ikaw yung Opo. sumuntok sa kanila, sino yung Opo. sumuntok sa kanila? Kasama mo lahat yon sa inuman. Di naman kayo nag-recruit kalagitnaan ng marcha ninyo papunta sa kanya. Opo. Kasama mo lahat yon, tama, di ba? Sinabi mo sa akin kanina. Opo. Opo. So, sino yung mga yon na sumuntok at nambugbog ng hampas ng tubo dito sa dalawang taong natagpuan nyo doon? Sir, ang nabugbog lang po, yung balbasan po, pero yung kay tatay, hindi ko po alam yan. Paano yon? Nagbugbugan sila sa bahay pagkatapos? Saka po sir, wala po kaming dalang tubo po nung time na yun. Sabihin na lang natin na wala. Okay? Opo, sige po. Attorney, pwede po akong... Pero inaamin mong may bugbugan na nangyari. Opo. Mas mainam nga sana sir kung okay yung CCTV dun. Pati nga po yung bilihan po ng gasol sa kanto, tinatanong ko po yung CCTV para at least may idea po sila na hindi po talaga ako yung sumuntok. O sige, kung hindi man ikaw, hindi ba responsibilidad mo bilang public servant na ituro kung sino yung mga yon sapagkat ikaw yung naandun din naman sa eksena? Opo, willing naman po ako ituro po. O sino? Sino yung unang sumuntok kay Ronnie Pascual? Yung unang sumuntok po, hindi ko po alam, pero yung mga nagsisuntok Sino po, nasa kilala likod ko po. mo nung panahon na yun? Posible hindi mo alam, kakilala mo lahat yan eh. Lahat po sila sir, nasa likod ko, yung mga binanggit ko po. So lahat sila, sabihin na lang natin lahat sila Opo. sumuntok. Opo. So kakasuhan na lang natin silang lahat. At ikaw ang tetestigo laban sa kanila. Paano naman po yung side nila sir? Anong side nila? Nambugbog sila eh. Didepensa nila yun.
O anong side nila? Kung ikaw mag-aabogado para sa kanila, anong side nilang depensa doon? Nasaktan ba sila? Hindi naman kasi sir mangyayari Self-defense po yung gulo ba yan? kung hindi po sila ng balibag. Hindi rin mangyayari kung pulis na lang tinawag din nyo. Angas mo, boy! SK ka kasi, di ba? Sir, di ko naman po pinagmamalaki po. Pinaglandakan nga po niya yung pagka-SK. Nanununtok ka na lang, di ba? Pwede ka naman tumawag ng pulis. Clearly, kilala mo yung pulis. Pero hindi. Nakainom tayo eh. Matapang tayo. Sugod tayo. Tama? Bakit yung sinugod? Ano pumasok sa isip ninyo? Ano gagawin nyo pagka nalapitan nyo sila? Kakausapin lang po kung bakit po ng balibag po sila. Oh, pag nakausap nyo, nagagawin nyo? Wala na po. Kung makikipag-usap po sila ng maayos, okay na rin po. Eh kung sinugod nyo ba naman? 20 kayo. Sila ilan lang? 2? Sir, ala po kami sa 20 nung time. Ilang kayo? Yan, good. Ilang kayo? Sa 12 or 13 po. 12 or 13. Sino yung 12 or 13 na yan? Pero- Kasama ka? Girlfriend mo Yun lang kasama din rin? po, yung mga, saka po yung mga kaibigan niya pong babae. Ang nilista mo sa aking pangalan ay 5. Sinabi mong 12 or 13 kayo. So kulang tayo na Opo. 7. At least. 7, 6. So yung 5 pangalan na Yung- sinabi mo, J.R. Virgilio, Mark, Gerald, Julius, Evangelista. Tapos Sino pa? yung, ako po, pang 9, yung girlfriend ko po, yung 2 kaklase niya, saka po yung isang pinsan niyang babae. Okay. So marami kayo. Sunod tayo sa kwento mo. Nung nagkasuntukan na, umalis ka, sinama mo yung girlfriend mo. Opo. At nung umalis kayo, lahat ng naiwan doon, binubugbog si Ronnie Pascual. Ano po, ganun na nga po yung nangyari kasi sila na po yung naiwan. Di ko na rin po kasi alam yung nangyari at inuwi na nga po ako ng girlfriend ko eh. Bukod dun sa girlfriend mo, sino kasama mo? Yung ano po, mga kaklase po niya. So sino yung naiwan? Yung mga lalaki na lang. Opo. So lahat yon tetestigo ka laban sa kanila. Sige po, willing naman din po ako. Willing ka. Okay. Opo. At willing ka mag-execute ng sworn statement sa nakita mo kung sa pagbubugbog. Sige po. Okay. Camille, magandang hapon. Hello po. Camille, ano nangyari nung gabing yon, December 21, 11 p.m. ng gabi, sa konfrontasyon between yung boyfriend mo at si Ronnie Pascual at si Romeo Pascual? Nung nag-uusap pa lang po kasi yung boyfriend ko po, tapos yung mga anak po nung matanda po, wala pa po yung matanda po nung una. Nag-uusap pa lang po sila, bigla pong, pabalang po kasi sumagot po yung anak po nung matanda. Tapos, eto pong kakilala po, kapitbahay po namin, ang sabi po, mais kayo lang pakikipag-usap kasi SK yung kausap nyo. Hindi po yung boyfriend ko mismo yung nagpakilalang SK Okay. siya. Oh, sige. Hindi po So, yung inintroduce kapitbahay siya ko. bilang SK. Opo. Tapos, sabi po nung anak po nung matanda, wala akong pakialam kahit SK yan. Tapos nagmura po sila. Doon na Okay. po nagsimula. So, Nahila ko po kasi Pero Camille, you agree, no? Tutulong kasi sa amin si SK, yung boyfriend mo. Maraming salamat sa kanya. Nakasuhan lahat ng kasama niya noon kasi sila yung nambugbog. Opo. So tama yung sinasabi niya na si SK at ikaw umalis agad sa eksena at naiwan yung ibang kainuman niyo doon na binubugbog si Ronnie Pascual. Yes po. Umalis po agad kami noon kasi iniyakan ko na po talaga siya para malayo po sa gulo. So ikaw din, willing ka din na magtestigo, magbigay ng sworn statement sa nakita mo sa pambubugbog ni Ronnie at ni Romeo. Yes po, willing po ako. Umpisa Oo, tayo willing dun ako sa paalis kayo ng bahay. Ano pa kain ninyo? Ano po kasi nasa labas po kami ng gate at yung kaibigan ko po umiiyak po. Tapos, nagulat na lang po kami, mga nagtatakbuhan po sila palabas po ng gate, papunta po dun sa highway po. Tapos, pero before po yon may dumaan po dun na nakasingle na bumomba-bomba po. Tapos sabi po nila, nagbato daw po sa bahay kasi wala po kami dun sa loob po ng bakuran Nandun po kami sa may labas po ng gate. Kaya Anyway, po sila pinuntahan lumabas. ninyo? Nung pinuntahan po, kinausap po ng maayos po ni Justin yung mga anak po ng matanda. Kasi Ano yun po sinabi yung niya nung nambato kinausap po niya ng maayos? bakit daw po nang babato? Wag daw po nang babato sa bahay kasi may mga tao po sa loob, baka po makatama ng tao. Ano sabi ng kinausap ninyo? Hindi ko na po naintindihan yung sinabi ng lalaki kasi lasing po sila. Pero pabalang po kasi sumagot. Galit Kayo na nun, hindi galit kayo po lasing? ako. Hindi kayo nakainom? Nakainom po ako pero hindi po ako lasing na lasing. Okay, sakto lang. Ganon. Opo. Okay, sige. So, nag-uusap sila, tapos sinabing SK yung kausap mo, huwag mong sisigawan. Opo. Sabi po, Wala akong pakialam. Sabi ni Ronnie Pascual, wala siyang pakialam na SK yan. Minura po nila yung boyfriend ko po. Okay lang. Doon na po start yung gulo po. At nung minura yung boyfriend mo, anong nangyari?
Saan ka nakatingin nun? Hawak ko po yung boyfriend ko, nagsuntukan na po sila nun. Si Ronnie Pascual yun nandun, correct? Opo. Okay. So andun yung may balbas, kinakausap ng boyfriend mo, katabi mo siya, hawak mo. Opo. Opo. At nung sinabihan siyang walang pakialam na SK yan, sino yung sumuntok? Opo. Tapos, minura po nung balbasan po na yun, si Justin po. Okay lang. Tapos, si Justin po, sinuntok po yung Ronnie po. Si Sila po Justin nag-start. sinuntok yung... Sinuntok po ni Justin yung Ronnie po. Sinuntok ni Christian Justin Miranda yung Ronnie? Huli na po. Opo. Na yung boyfriend mo, nagngangalang Christian Justin Miranda. Opo. Pero wala pa po dun yung matanda po. Okay. So, After on, SK Chairman! Hello po. Kamusta? Sinungaling girlfriend mo, hindi? Hindi po. So, ikaw nga yung sumuntok. Hindi po ako yung nag-start pong sumuntok. Yung Eh di nasa- sinungaling yung girlfriend mo. Kasi sabi ng girlfriend mo, ikaw yung sumuntok eh. Kay Ronnie Pascual eh. Nakisuntok po pero hindi po ko yung... Ayan, nagbago na kwento mo, di ba? Kanina umalis kayo. Ngayon, nakisuntok ka na. Nga po. Pagkayari po... Sinungaling ka eh. Nagsisinungaling po yan. Sabihin mo sa kanya, hindi ka nagsinungaling kanina. Paiikutin mo pa ako eh. Ba't ka nagsinungaling? Ano kinakatakot mo? Wala po. Ba't ka nagsinungaling? Masama kang tao, yun lang. Hindi po. Bakit ka nagsinungaling? Kasi sir, ipit na po kasi ako eh. Ba't ka ipit? Ako po yung nakapost. Ako po yung lahat po. Tingin mo ba't ka mapopost? Public figure ka, SK ka. Natural sa ating mapopost tayo. Alam mo ba na ang libel hindi nag-a-apply in the same manner sa mga public figures tulad mo na elected ka, nakampanya ka, nilagay mo yung sarili mo sa tarpaulin, tas magre-reklamo ka na post ka, pinopost mo nga yung mukha mo sa poste, nakampanya Hindi, ka nga, inaano tas ko ngayon lang magre-reklamo ka na post ka? Ang inaano ko lang kasi sir, hindi naman po talaga kasi ako tumuntok po dun sa matanda. So sinungaling nga ang girlfriend mo. Sino sa inyong dalawang sinungaling? hello po. Yes, Camille. Hindi po si Justin po mismo yung sumuntok po dun sa matanda. Hindi nga, kay Ronnie Pascual lang, sa Balbasin. Opo, pero kasi po, nung nagsisimula po yung gulo, wala po kasi dun yung matanda. Okay lang, Camille. Hindi, okay ka nga eh. Okay ka sa akin eh. Opo. So ang sinasabi mo, nung umpisa, si Ronnie Pascual lang yung nandun. Opo, marami po sila Okay lang. Kasi po yung barga. Pero yung lumapit yung nilapitan yung tao, unang-una, si Ronnie Pascual, tama. Opo. At si Ronnie Pascual, yung sinuntok ni Christian. Yes po. Simple. Pero pinapalabas po kasi nila, si Justin daw po ang mismong sumuntok sa matanda. Hindi naman po siya yung sumuntok dun po Sino sa matanda. sumuntok sa Kasi matanda? hindi ko po alam kasi hila-hila ko na po talaga si Justin po nun. Inilayo ko na po dun sa gulo. Sige, ganito na lang gagawin natin, no? Total, andyan na yung kwento. Sinabi naman na ni Camille at nangako naman kayong dalawa na magsusulat kayo ng sworn statement. Sabi mo, SK, bilang public servant, willing kang kasuhan yung ibang taong bumugbog doon sa nilapitan nyo nung gabi nung December 21. Tama? Opo. Okay. At sabi naman ng girlfriend mo, ikaw yung sumuntok dito kay Ronnie Pascual, yung balbas sarado na nakita nyo sa gabing yon. Opo. At siguro naman, di mo itatanggi yung sinabi ng girlfriend mo. Yes po. At willing kang harapin yung consequences ng ginawa mong panununtok kay Ronnie Pascual nung gabing yun. Opo. Tinatanong kita ng maayos kanina, SK. Andito sa harap ko, yung mga nasuntok. Andito sa harap ko, yung sinuntok mo. At nagawa mo pa rin magsinungaling. Opo. Bakit? Kasi sir, ang nangyayari po kasi, ako po yung naiipit po. Bakit ka nasa sitwasyon na to ngayon? Dahil po dun sa nangyari po. Sino may kasalanan? Actually po, may kasalanan din po kami. Okay. Chairman, Opo. kayo po yung nag-handle nito. Lumapit po sa inyo si Ronnie at Romeo Pascual, tama? Opo. Nung makapalanghali Diyan po nag-appear si SK Chairman Christian Justin Miranda. Tama po, inabutan ko yung magkabilang grupo nandito sa barangay. Mayroon kasi akong nilakad nung umaga. Okay. At sir, nakita nyo naman yung natamong injuries nung mag-ama, no? Opo. At ano yung napag-usapan ninyo nung barangay hearing na yun? Sa barangay attorney kasi, ang nagiging papel namin talaga, hanggat maaari, inaayos po namin Yes, sir. dito yung ulo. Ano po ang napag-usapan tungkol doon sa kaayusan sa barangay, sir? Hindi na po namin napag-usapan na attorney kasi si Kuya Mang o Romeo Pascual, hindi na interesadong makipag-ayos. At ala na raw kami magagawa, bigyan na lang namin siya ng Certificate to file. certificate to file act na tiyak niya sa taas. Okay. At magpa-file naman, at ilalabas yun naman po tong certificate to file action, sir.
Opo, binigyan po namin siya kinabukasan. Pinag-isip ko pa siya ng isang araw. Okay. O, sige, Walang bukas problema na lang sa amin, sir. Ang chinek ko lang is kung dumaan tayo sa proseso at mukhang dumaan naman tayo. At Opo. humingi naman tayo ng assistance sa kapulisan para mag-imbestiga at maghanap ng mga persons of interest. May sinabi yung mag-ama po na possible na witness din. Baka pwede, sir, humingi rin kami ng tulong, makontak yung mga taong yon para sila rin ay magbigay ng kanilang statement, no? Yung pong testigo, kasamahan naman po nila yung dalawang Ayun. testigo. Mabuti naman po, sir, no? Para Opo, kasama kasi umikot ito ni Rod Pascual nung gabi. thank you so much. Yes, okay yan. Para po malista lang natin sa mga tao na pwede natin gawing testigo pagka tayo lumapit sa kapulisan. Okay po, Atty. Yes, Okay. Chairman, maraming salamat at kami makipag-coordinate sa'yo tungkol dito sa kasong to. At maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag. Chair Santiago, magandang hapon. Magandang hapon po. Chairman Santiago, nandito po sa aming programa ang nasuntok ng inyong SK Chairman, Christian Justin Apo. Miranda. No? Willing ba po kayong i-endorse ang disciplinary action niya, ang resolution, paakyat po ng Sangguniang Bayan? Ano po yung nakarapat pong gawin eh. Okay, sir. Kami po ay makikipag-coordinate sa inyong opisina dahil mukhang naargabyado niya po ang dalawang complainant namin dito sa programa. Okay Sasamahan po namin sila sa inyong opisina, pipirmahan po Opo. nila ang resolution, ang statement na gagamiting basihan sa resolution na ipapasa sa Sangguniang Kaya. Bayan para po maumpisahan ng disciplinary action laban kay Chairman Miranda. Okay po. Okay. Definitely pa-filean po natin sila na at the very least no physical injuries. Pero sir, nakikita ko yung mga tama ninyo. Baka pwedeng attempted homicide ang ilalagay natin. Kasi nga, hindi kayo tinigilan eh. May grave threat pa nga po. Meron pa nga Sinabi po, po nila Atty. sa akin Sabinti na si Tati patayin na Tama raw sa ako. may lulod eh. Kaso nga lang Kayo, nakapantalon sir. siya, hindi Sabi po makita. nila sa akin na patayin na yan. Yung binubugbog Yes, sir. mo ako. Isa pa yun, idadagdag naman natin lahat yan. At Okay na lang. titignan natin sa pag-file, no? Tayo lalapit sa kapulisan. Titignan natin lahat ng pwedeng ma-file. Sabi nga ni SK Chairman, pati ng girlfriend niya, sila mismo daw testigo eh. Di ba? Bilang public servant. So, kung ano yung nakita nila, di ba? Ipresenta natin. Anyway, sir, kami naawa sa nangyari sa inyo. No? So, tutulong talaga kami Pero dito. maraming salamat po, Atty. salamat Kami matutulungan ninyo sa Opo. pangangailangan namin ganitong nangyari. Opo, sir. Lahat naman po, no, lahat ng tulong na pwede namin iabot sa inyo, mamaya pag-uusapan namin kung ano yung pwede. Makikipag-coordinate na lang reporters natin, Shari. Yes, po, Yeah? Attorney. Sige. Sige po.